Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my After Japan Diaries. Since nandito na nga ako sa Pinas at dito din ako mangingitlog, asahan nyo na lagi kong kasama sa vlog ang aking mother. Sa ngayon, ako at si mama lang kasi ang nakatira sa bahay. Si Ate Niknik or Nikki Diaries nasa Japan din naman, at nung nasa Japan din ako, mag-isa lang siya sa bahay. Kaya nga, ginusto ko na din talagang umuwi muna ng Pilipinas. Para naman hindi mag-isa si mother. Anyway, today is May 30, 2024. Kasama namin ng isa pang kumare ni mama, si Tita Melda, kasi maghahanap sila ng gown. Kinuha daw kasi silang ninang nung kapitbahay namin, at si Tita naman ay tita nung lalaking ikakasal. Yung una nga naming napuntahan sa Labak ay wala nang available, kaya dito kami napapunta sa may palengke. Yung una sinukat ni mama, ayaw niya, kaya nag-end up siya dito sa color blue. Meron pa nga nakakilala sa akin, nakaklase pala ng aking isang ate. Buti na lang at nakapili agad si mama at saka si Tita Imelda, kasi ang init-init talaga sa labas. Simula nung umuwi ako nung May 11, ngayon lang ulit ako makakatikim ng mang inasal. Siyempre ako'y 6 na taon nang nasa Japan. Nung umuwi naman ako last 2 years ago, hindi ko natikman to ulit. Nalimutan kong puntahan kasi nga ikli lang ng oras ko nung bakasyon. Pero dahil buntis ako, hindi ko din talaga naubos at parang ako'y masusuka lagi. Kaya palagi ako may take out sa aking mga kinakain. Eto pala yung update kay Eloise. Dito na siya sa amin nakatira. Ito nga yung pusa na hiningi ko dun sa nininangin namin. Niliguan ko na nga din siya at bumili na din ako ng mga anti-fleas at panlinis ng paa. Marunong na nga din siya mag-litter kasi meron na siyang litter box. Napaturukan na din namin siya at waiting sa kanyang second shot. Fast forward, today is June 15, 2024. Today na nga yung wedding day ng kapitbahay namin, si Karen. At dahil nga magnininang si mama, dapat naman medyo nakaayos siya, diba? Di na nga kami mag-hire ng mag-aayos kay mama. Sabi ko, try ko na, ako na lang mag-ayos sa kanya. Wala na siyang choice. Disclaimer, di naman ako magaling at kulang din yung gamit ko. Nagme-makeup lang talaga ako sa sarili ko. Natututo na lang din sa mga napapanood ko online, sa TikTok, sa YouTube. Pero yung mga pinakita ko dito sa video, putol-putol na to, hindi to lahat. Blue yung damit ni mama, kakulay din itong suot niya ngayon. Hindi ko alam kung magmamatch yung mga eyeshadow na nandito sa akin kasi usually, ang ginagamit ko is nasa shade ng brown, orange, medyo pink, ganan. Coral shade, mga ganun lang. Pinrep ko na nga lang ng maayos yung mukha ni mama para at least kahit papano maganda-ganda yung lapat ng makeup, no? Yung plancha ko nga sa Japan, iniwan ko dun, kaya itong malaking nandito lang yung ginamit namin sa napakaliit na buhok ni mother. Buti na lang nakisama yung hair niya at naayos din naman namin agad. Sa mga nagtatanong pa rin dyan, kulot ba talaga ako? Yes po, at dito kay mother nagmana ang aking hair. Kaso yung kanya kasi laging maikli, kaya medyo na-loose na niya yung curls niya at saka manipis na yung hair niya. Pero sa aming tatlong magkakapatid na babae, ako lang lumabas na kulot ang buhok. Pag nakikita niyo yung medyo tuwid-tuwid yung hair ko, naplansya ko na yun or kaya pinuid ko ng matagal kaya medyo na-stretch na. Ay, yun nga ang problema ko din. At nung pag-uwi ko na Pilipinas, hindi ako makapaglugay kasi sobrang ako'y init na init, lalo't buntis nga ako ngayon. Doble ang init sa aking katawan. So, ito na nga ang final product. Parang di naman senior yan. Parang 59 lang. Char! Yala naman pagka ganitong shot, parang hindi halatang wala pang kisama yung bahay namin, no? So, alam nyo naman na wala pa nga din kami sa sakyan, kaya makikisabay lang tayo sa kapartner ni mama. Ito si Kuya Elmer. Siya din ay taga dito sa amin na kinuha ding ninong ng bride. Ay binibiro ko nga ang alalay si mama at siya ang escort Ay baka daw siya'y mamulto ng papa. Wala akong pangmalakasang powder, kaya dewy look na lang ang ginawa natin kay mother. Malapit lang din naman sa amin yung simbahan dito sa may bayan. Ang tawag kasi dito sa amin kapag sentro ay bayan, kaya papunta kami ng bayan yan. Ito pala yung tsura ng simbahan namin. Ngayon pa nga lang ulit ako makaka-attend ng misa at pagtingin ko sa kanan, ano yung kaguluhang yun? Nasira ang heels ni mother. Diyos ko, panic na kami dito. Palibhasa ay iisang beses yung nagamit ni mama, bagong-bago yung GB shoes na yun. Ako pang bumili nung ikinasal din yung ate ko. 2 years na itabi nung ginamit, sira na. Di ang nangyari, kahit nakalibre kami ng sakay, bumalik din ako sa bahay para kumuha ng heels. Buti na lang nagkasya sa kanya yung sa akin. Grabe, nahagard na lang ako pag madaling makabalik. Around 3 p.m. ay nag-start na nga ang paglalakad ng entourage. Nalimutan ko pang sabihin si Kuya Elmer na itaas yung kaliwang arms para dun kakapit ang kapartner, ay parang hinihila Tawang-tawa kami dito nung pinapakita ko sa kanya. O, diba? Nakalibre din naman ng makeup si mother Dati-dati ang mga pa-makeup nung kapanahonan kay 500 laang. Ngayon parang nasa 1,000 to 2,000 pesos na, no? Abay din pala tong si Clark na super close ko din nung college. At nung naglakad na yung mother and father of the bride, parang ako'y naiiyak na kasi alam nyo naman, ikakasal na din ako. Iniisip ko pa lang na si mother lang yung maghahatid sa akin, parang ako'y nalulungkot na. Sino ba naman ang anak na babaeng hindi gugustuhin ihahatid ng both parents, mother and father
Father sa altar, diba? Pero okay lang, at least kasama na siya ni Lord ngayon at di na nahihirapan. Pumunta din pala sila sa bahay namin before itong wedding na to kasi nga merong ninang and ninong proposal ngang nagaganap. Parang formal na sasabihin na kung pwede bang maging ninang or ninong. Tapos may dala silang wine tsaka cake. Tsaka nagtsikahan na din, naitanong ko nga kung paano siya nag-prepare, kung anong mga ginagawa nila, ano yung mga DIY, ano yung mga kailangan na suppliers, ganyan. Gusto din kasi sana talaga namin ng church wedding, kaso nga sa sitwasyon namin ni King Kong, siya ay nasa Japan pa. Maikli lang yung magiging time ng bakasyon niya dito sa Pinas, at isa pa, since ako'y buntis na nga din, ay mahirap asikasuhin yung mga ganitong malalaking event, lalo't mag-isa. Anyway, nagpaalam na nga tong si Clark after ng ceremony kasi hindi na daw siya makakapunta dun sa reception. Kasi siya ay merong mahalagang errand, sayang naman. At buti na lang nandito din si Kurt at Mia kasama ang kanilang anak na si Anaya. Mga kaibigan ko din from high school, sabi ko nga sa reception kami magtabi-tabi. At meron din ako naging bagong friend si Yuan. Bale, dito pala ginanap sa Greener Pasture dito sa Sariaya ang reception. Ito nga din ay sikat na pinupuntahan talaga ng mga nagkakasal dito sa Candelaria, Sariaya. Maganda kasi yung place, merong indoor, meron ding outdoor. Parang karamihan sa mga kilala kong kinakasal dito yung reception. Pero actually, first time ko lang talaga makapunta dito at tingnan nyo naman, napakaganda ng ayos nila. Sabi nga nila, ba't daw di na lang ako dito mag-reception sa wedding namin ni King Kong? Sabi ko naman, parang masyado kasi siyang malaki para sa intimate setup namin. And also, Sariaya na to, hindi na siya kasama sa Candelaria. Ang cute din ng pinaka naging souvenir nila kasi itong rotation na camera, tapos meron pa talaga silang hard copy na picture nyo. Nung mga time na to, gutom na talaga kami, pero buti na lang meron silang, anong tawag doon, yung mga pika-pika, yung bago mag-start yung program, pwede kayong kumain doon, pero mga light foods lang, mga breads. Ang hirap na magpakasal sa panahon ngayon, no? Ang gastos, ang daming kailangan bayaran, ang daming kailangang isipin. Ako, personally, ang gusto ko talaga sa wedding, yung mga taong a-attend ay yung mga tao may kinalaman sa buhay namin, yung kilala talaga kami, at yung mga makakapag-guide talaga sa amin na ninang at ninong. Speaking of, alam nyo ba dito sa Quezon Province, or sa mga probinsya, yung mga tradisyon na kasal dito, yung mga ninang at ninong isa-isang tinatawag para magbigay ng kanilang sabog, or yung monetary gift nila sa mga kinakasal. Tapos, yung mga bisita pwede ding magbigay. Once na magbigay kayo, especially yung mga ninang at ninong, may mga binibigay na kapalit yan. Syempre, nagbigay din tayo kasi gusto ko din talaga na suman. Wala namang kaso kung magkano, pero kung taga Batangas ka, naku, maghanda ka na para sa ikakasal. Ang na-receive ni Mama, bukod pa dun sa 2 suman, yung nilalaman nitong cellophane, 2 suman ulit, morcon, or embutido, meron ding 1 pack na kalamay, tas may saging din. And then, yung mug na souvenir para sa mga ninang ninong. That's it for today. Janemi Tekorete Arigato. Bye-bye. See you on my next vlog.